Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr. matibay na saksi, katotohanan ng Diyos laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. Si Brother Fernando, tapat na bantayog. Sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala. tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakap. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, Laging magliliyab ang aming pananampalataya. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo, Master God Fernando B. Camacho Jr. ay patuloy na namang pumapainan sa impapawid upang kayo ay patuloy kong makadaupang palad. gamit ang programang ito ng ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, saan mo pa kayo naroon? Sa inyong mga tahanan,
eskwelahan, trabaho, o di kayo nasa panahon ng paglalakbay, ay hangad ko po na patuloy kayong pagpalain ng ating pong Panginoong Diyos mula sa inyo pong kalusugan, hanap buhay, hanggang sa inyong spiritual na kalagayan. Muli po, sa pagkakataong ito ay tatalakay na naman tayo ng isang natatanging usaping pangpananampalataya. At ito ay walang iba kundi ang minsan na rin nating na-i-announce sa Facebook. Yan. Ito po ay ang tungkol sa ipinost ni Pastor Joel Maso na para po sa kanya, ang sabi niya sa kanyang post, ang Old View, yung Old SDA Bureau po, ang mission ay ipangaral ang doktrina. Samantala, ang Biblical View ay ang ipangaral bilang mission ay ang Gospel. At ito po ang nakalagay po sa kanyang yan. Okay? Noong August 12, ganap na alas 3:37 ng hapon ito po ay ating nakita doon sa kanyang yan po ang date na nakalagay po sa kanyang Facebook wall. So pinagkokontra po niya dito ang Old SDA view at saka yung Biblical view. Ayan. At syempre para sa isang membro ng Adventist at hindi membro ng Adventist, tila baga may kontrahang nagaganap. Para bang pinalalabas ng kapatid na pastor na si Joel Maso na ang ating view, ang ating mission noon ay ipangaral ang doktrina. Kasi sabi niya rito, Old SDA view, our mission was to preach our doctrines. Then sa ikatlong bahagi, Biblical view, our mission is to preach the gospel. Kaya po, nabuo po ang paksapong ito na ating pong tatalakayin. Ang tanong natin, totoo ba itong sinabi ni Pastor Joel Maso? Yan po ang bibigyan natin ng reaksyon sa pagkakataon pong ito. Pero bago ang lahat, syempre, tayo muna mga kapatid, pansamantalang dumulog sa ating pong pananalangin. Let us pray. Muli, nagpapasalamat kami, Amang Banal, na binigyan po ninyo ng pagkakataon na kami po ay magkaroon ng pag-aaral sa tagpo pong ito. Hangad po namin ang inyong pangunguna, ang inyong presensya at pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. At maging makabuluhan ang pag-aaral na ito sa sino mang makakapanood, makakapakinig, at makakatuhay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. So, dito po ay sa tagpong ito ng ipinos ng ating pong kapatid na si Pastor Joel Maso, ay bibigyan po natin ng isang reaksyon batay sa talagang mission. Sa talagang mission ng Seventh-day Adventist Church. Babaybay natin ang ating old view. Yan. Hanggang sa kasalukuyan nating view. Ito ba ay kontra sa biblical view? Noon bang sinaunang panahon, noong bata pa ang Seventh-day Adventist Church ng 1800s, ang mission ba natin ay hindi ipangaral ang ebanghelyo? Kasi lumalabas hindi sa pagkakasabi ni Pastor Joel Maso, lumalabas ng Old SDA view. Hindi pinangangaral ang gospel o ang ebanghelyo, kundi ang pinangangaral yung doktrina. Ayan pong atin pong aalamin mga kapatid. Sa pagpapatiuna, ay nais ko pong isa lang sa inyo ang larawang ito.
Ito ay mula sa Encyclopedia of Seventh-day Adventist. Yan, Evangelism from 1844 to 1900s by Carlos Martin. First published April 6 to 2025. Yan, ha. Hango ito sa pagbabaybay mula 1844 hanggang 1900s. Okay? Kaya sabi rito, Adventist evangelism in this period follow the revivalist pattern of the era and conducted meeting to lead people to to Christ. So maliwanag yan, no? Yun daw pag-evangelism ng Seventh-day Adventist, yung sinasagawang evangelism, o pangangalan ng Seventh-day Adventist noong panahong ito, in this period, 1844 to, noong panahong ito, ay sumunod sa revivalist na pamamaraan o revivalist pattern, sa revivalist na pamamaraan na laganap noon at nagsagawa ng mga pagpupulong upang akayin ang mga tao kay Kristo. O kanino daw aakayin? Kay Kristo. Nung mga panahong bata pa ang iglesia, noong 1800s, ito na ang ating misyon. Ito na yung paraan ng ating pag-evangelism. Ang akayin ang tao kay Kristo, to lead people to Christ. Kaya mali yung post ni Pastor Joel Maso. Sorry. Kaya mali yung post ni Pastor Joel Maso na yung Old is the Bureau. Our mission was to preach our doctrines. Mali. Kasi dito ang ginagawang evangelism ng Seventh-day Adventist sa panahon ikang ito, 1800s, ay to lead people to Christ. To lead people to Christ. Isa pa sa napansin ko, mga kapatid, lumalabas dito kay Pastor, lagyan ko lang highlights, kay Pastor Joel Maso, na iba yung doctrine sa gospel. Pero siyempre, sa pananaw nating mga Adventist na tunay, yung doctrines kasama sa gospel. Yung doktrina nakapaloob din sa gospel. Okay? Yan. Magkaano po yan, magkasama, kumbaga. Pero kay Pastor Maso, pinaghiwalay po niya. At dahil ito pinaghiwalay niya, ayon sa ating history, ayon sa ating kasaysayan, inaakay natin ang mga tao, kung bibigyan lang natin ng paglalapat ng paghihiwala, yung doctrine at gospel. Kasi yung gospel si Jesus Christ. Okay? Kung for the sake of argumentation lang, lumalabas dito, mali si Pastor Joel Maso. Kasi, inaakay natin ang tao sa mga panahong ito ng bata pang iglesia, papunta kay Kristo. Kaya maliwanag dito, Adventist evangelism in this period follow the revivalist pattern of the era
and conducted meetings. Bakit nagkakaroon tayo ng mga pagsasagawa ng mga meetings sa pagpupulong? Sabi rito, to lead people to doctrines. Hindi po. Kundi to lead people to Christ upang akayin ang tao kay Kristo. Hindi sinabing upang akayin ang tao sa papatungo sa doktrina. Hindi po. Akayin ang tao to lead people to Christ. Yan, dito pa lamang sa ating story. Mali na. Yung post ni Pastor Joel. Tuloy pa natin. In evangelical circles, even in the 21st century, a revival meeting was a series of Christian religious services held to inspire active members of a church body to gain new converts and experience spiritual renewal or revival. Dito pa rin po ito sa Encyclopedia of Seventh-day Adventist sa ilalim ng pinapaksang evangelism. Okay? Ano sabi? Sa mga grupong evangelical, okay? Maging noong 21st century, okay, ang revival meeting ay isang isang serye ng mga Kristiyanong pagsamba o mga Kristiyanong pagpupulong na naglalayong hikayatin ang mga aktibong membro ng isang iglesia na makahikayat ng mga bagong mananampalataya at makaranas ng spiritual na pagpapanibago. Tama ba? Renewal, spiritual renewal or revival. Yan. So, common na ito sa panahong yon. Common. Tuloy. This meeting were called evangelism because non-believers were confronted with the claim of Christ. Tinatawag na evangelism ang mga pagpupulong na ito sapagkat direktang inihaharap sa mga hindi mananampalataya ang mga pahayag at panawagan ni Kristo. Ibig sabihin, kapag nagkakaroon tayo ng evangelism, katulad noong evangelical circle, itinuturo natin si Kristo na itinuturo natin na sila ay dalhin kay Kristo. Okay? Kaya sabi ito sa binasa natin, maging noong 21st century, yung mga revival meetings, isa sa mga Kristiyanong pagsamba, o isa sa mga mga Kristiyanong pagpupulong, na ang layunin ay hikayatin ang mga aktibong membro ng isang iglesia o mga iglesia na may hikayat ng mga bagong mananampalataya at makaranas sila ng spiritual renewal or revival. Yan ang ginagawa nung una pa hanggang 21st century. At sabi nga rito, yung mga meetings na ito, yung mga pagpupulong na ito, yung mga evangelism na ito, okay, sila ay direkta na inihaharap sa mga direktang iniharap doon sa mga hindi mananampalataya yung mga pangangaral o yung mga pahayag at panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Christ-centered pa rin, mga kapatid. Christ-centered pa rin. Okay? Sabi rito, Adventist meeting, however, had a different emphasis because they believe they had a special message for the end times. Since most of the audience were Christians, Adventists tended to emphasize the acceptance of the Bible truths that were generally neglected
by other Christian bodies and dwelt less on conversion and personal commitment to Christ. Those who were unaware of this emphasis easily concluded that Adventists were legalistic. Ayan. Gusto kong bigyan natin ito ng focus. Yan, lagyan natin highlights. Yan. Pansinin ninyo yung special message for the end times. Yan. Tsaka yung most of the audience were Christians. Yan. Ano pong ibig sabihin yan, mga kapatid? Okay? Ang Adventist meetings daw, okay? O, yung mga Adventist meetings, however, had a different emphasis. Because they believe they had a special message for the end times. Ibig sabihin, may ibang pagbibigay diin yung mga pagpupulog na mga Adventist sapagkat sila ay naniniwala na mayroong natatanging kapahayagan o mayroong natatanging mensahe para sa mga huling araw. Maliwanag po yan, ha? Dahil sabi rito, since most of the audience were Christians, Adventists tended to emphasize the acceptance of Bible truths that were generally neglected by other Christian bodies and dwelt less on conversion and personal commitment to Christ. Ano sabi? Dahil karamihan di umano sa mga dumadalo ay mga Kristiyano na. Yung mga dumadalo daw, mga Kristiyano na. Karaniwang binibigyan diin ng mga Adventist ang pagtanggap sa mga katotohanang biblikal na sa pangkalahatan ay napapabayaan o hindi gaanong binibigyang pansin ng ibang mga grupong Kristiyano. Dahil dito, mas kaunti di umano ang kanilang pagbibigay diin sa conversion at personal na pagtatalaga ng sarili kay Kristo. Those who were unaware of this emphasis easily concluded that the Adventists are legalist. Yun daw mga hindi nakakaunawa sa ganitong pagbibigay diin ay madaling mahinuha ng mga Adventists ay legalistic. Legalist o labis na nakatuon doon sa pagsunod sa kautusan. Katulad ng nangyayari kay kapatid na Pastor Joel Maso. Kasi unaware po siya sa binibigyang diin ng pangangaral ng Adventist noon. Yung mga taong hindi lubos na nakakaunawa doon sa binibigyang diin ng mga Seventh-day Adventist noon. Ang kanilang conclusion, legalista ang mga Adventist. Nakatuon sila sa pagsunod sa kautusan. Bakit? Kasi hindi nila na lubos na naiintindihan yung binibigyang diin ng Seventh-day Adventist Church. Yan po yan, mga kapatid. Pero ano daw binibigyan diin ng mga Adventist ayon dito? Dahil karamihan di umano sa dumadalo Kristiyano na. Kaya karaniwang binibigyang emphasize, binibigyang diin ng mga Adventist ay yung pagtanggap sa mga katotohanan nasa Biblia. Yan, nasa pangkalatan ay napapabayaan o hindi gaanong binibigyan pansin ng ibang mga grupong Kristiyano. At itong hindi nabibigyang pansin ito ng ibang mga Kristiyano, ito naman itinuturo o kasamang itinuturo ng mga Adventista
noong araw. Oh. At kasama na rito, pangunahin na rito, ang yakagin ang tao kay Kristo. Mananampalataya man o hindi, dapat silang dalhin kay Kristo. Noon pa man, Christ-centered na po tayo. Oh. Yan po yan, mga kapatid. Oh. Kaya mali po yung sinasabi ni Pastor Maso. Isa pa. Tuloy lang natin. However, Alonzo T. Jones, the one who sided with Elliot J. Wagoner on the issue of righteousness by faith at the Minneapolis General Conference of 1888, he stated, "We are to preach Christ, that we shall preach nothing but doctrine, and so to preach doctrine that is nothing but Christ." Yan, ito maganda ito eh. Ano sabi? However, ganun pa man ika, si Alfonso T. Jones, isa sa mga pioneer po natin, na kumampi kay E.J. Wagoner tungkol sa usaping righteousness by faith doon sa Minneapolis General Conference noong 1888 ay nagsabi, dapat nating ipangaral si Kristo upang wala tayong ipangaral kundi doktrina. At dapat nating ipangaral ang doktrina na parang wala itong iba kundi si Kristo. Kasi sa turo ng Biblia, hindi magkahiwalay ang doktrina at si Kristo. Hindi magkahiwalay ang doktrina at ang ebanghelyo. Kanina nabanggit ko na po, yung doktrina nakapaloob sa ebanghelyo. Pag tinanggap mo kasi si Jesus Christ, tinatanggap mo rin ang kanyang mga aral. Ang tawag doon, doktrina o katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tama namang sabihin, we are to preach Christ, that we shall preach nothing but doctrine, and so to preach doctrine that is nothing but Christ. Tama din naman yun. Dapat natin ipangaral ang wika si Kristo upang wala tayong ipangaral kundi doktrina. At dapat natin ipangaral ang doktrina sa paraang wala itong iba kundi si Kristo. Kasi yung doktrina galing din kay Kristo. At ang doktrina bahagi ng ebanghelyo. So madali naman siyang unawain, tuloy. Definitely, from the other denomination, from the very beginning, Adventists understood that evangelism was more than just bringing revival to the church, and even more than just the proclamation of God's forgiveness and salvation in Jesus. The gospel is the good news of the whole counsel of God, as expressed in all the fundamental doctrines. Ano sabi? Hindi anya tulad ng ibang denomination. Mula pa sa simula ay nauunawaan na ng mga Adventista na ang evangelism ay higit pa sa pagpapasigla lamang ng espiritual na buhay ng iglesia at higit pa rin sa simpleng pagpapahayag ng kapatawaran at kaligtasan ng Diyos kay Jesus. Ang ebanghelyo, ang wika, ay mabuting balita tungkol sa buong kalooban ng Diyos. This gospel is the good news of the whole counsel of God. Buong kalooban ng Diyos na ipinahahayag o pinapahayag sa lahat ng mga fundamental doctrines o pangunahing doktrina ng pananampalataya. Ewan ko lang sa iba, bakit pinaghihiwalay yan eh? Hindi kasi pinaghihiwalay yan eh. Kumbaga, package yan eh. Pag kayo sumampalataya kay Kristo, kasama ninyong susundin ang kanyang mga aral.
Ah, kabuuan kasi yan, package po yan eh. Okay, meron namang tumatanggap sa doktrina, hindi naman tinatanggap si Kristo, o iba naman ang usapan yon. Okay? Pero kapag ka tinanggap mo si Kristo, automatic dapat tanggap mo maging ang doktrina. Kasi hindi mo po pwedeng sasabihin tinanggap mo si Kristo pagkatapos ayaw mong sundin yung kanyang mga doktrina. O hindi mo talaga tinanggap si Kristo. Sinasabi mo lang na tinanggap siya. Pero ang totoo, by action, by principle, hindi mo talaga siya tinanggap. Kasi ayaw mo ng kanyang turo Ganun po yun. Okay? Yan. Kaya mali po yung sinasabi ni Pastor Mason. Okay? Next. Sabi pa rito, all doctrines need to be preached as good news. Ano? All doctrine need to be preached as good news. Christ is central to all Adventist fundamental beliefs. Thus, when Adventists did evangelism, they aim to present Jesus in each doctrines. Each presentation of the biblical doctrine was an invitation to accept Jesus in the context of the everlasting gospel of the three angels messages found in Revelation chapter 14 verses 6 to 12. Adventists had an urgent message to proclaim in preparation for Christ's soon return. Maliwanag naman mga kapatid Okay, tandaan nyo ito po ay Encyclopedia of Seventh-day Adventist, nasa taksang evangelism from 1844 to 1900s. Yan Yan po ang discussion ginagawa dito. Kaya sabi, maliwanag dito ang lahat ng doktrina ay kailangang ipangaral bilang mabuting balita. Si Kristo ang sentro ng lahat ng Adventist fundamental beliefs. Kaya sabi ko, Christ-centered tayo sa ating pagtuturo mula noon hanggang ngayon. Kaya sabi rito, thus, when Adventists did evangelism, kaya naman kapag nagsasagawa ng pangangaral ang mga Adventista, layunin nilang ipakilala si Jesus sa bawat doktrina. Di ba? Talagang si Kristo ang tuon natin Ang bawat paglalahad ng isang doktrinang biblikal ay tinuturing na isang paanyaya na tanggapin si Jesus. Di ba? Tama Sa konteksto ng walang hanggang ebanghelyo o yung everlasting gospels na makikita doon sa na matatagpuan doon sa three angels messages na nasa Revelation 14 verses 6 to 12. Naniniwala Adventist sa San Urgent Message, naniniwala ang mga Adventista na mayroon silang isang mahalaga at apurahang mensaheng dapat ipahayag bilang paghahanda sa malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya noon pa man mga kapatid, Christ-centered tayo. Ang ipinangangaral talaga natin, laging si Kristo. Yan ang ating misyon. To preach the gospel. Kung naipapangaral man natin ang doktrina, hindi ibig sabihin ang priority nating ipinangaral yung doktrina. Hindi po, pinapaunawa lang natin, kapag tinanggap mo si Kristo, kailangan mong sundin ang kanyang mga aral. At kung sakali nadako naman sa iyong pag-Bible study, pagtuturo, yung doktrina, bilang paglago ng isang tinuturuan na mananampalataya, ang laging sentro ng doktrina ay si Kristo.
Yan po yan mga kapatid. Tuloy natin itong encyclopedia of Seventh-day Adventist. The educational and medical work. Ano sabi? The educational and medical work began in the 1860s and 1870s in Battle Creek, Michigan. The Battle Creek Sanitarium and Hospital was started on September 5, 1866 and ultimately became remarkably successful in the number of patients it served and the influence it gained nationally and financially. Tandaan natin na binabasa ko po sa inyo mga kapatid ay history po ng Seventh-day Adventist from 1844 to 1900s. Yan. Tinutuloy-tuloy lang natin ang pagbasa. Ano? Yan. Sabi nito, ang gawain niyang pang-edukasyon. Gawain ng Adventist po, gawain pang-edukasyon, at pang-medisina, ito ay nagsimula noong mga 1860s hanggang 1870s doon sa Battle Creek, Michigan. Ang Battle Creek Sanitarium at hospital itinatag noong September 5, 1866 at kalaunan ay naging lubhang matagumpay dahil sa dami ng mga pasyenteng napaglingkuran nito, gayon din sa impluwensyang nakuha nito sa buong bansa at sa tagumpay nito sa pananalapi. Tuloy. For Ellen White, this success should be used for the purpose of bringing people to an understand of the Bible and to become members of the Seventh-day Adventist Church. Paraan niya kay Ellen G. White. Ang tagumpay na ito ay dapat gamitin upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang Biblia at maging ang mga membro ng Seventh-day Adventist Church. Siyempre naman, kung tuturuan mo sila ng Biblia, dapat malaman nila sa iglesia sila aanib. Kaya meron tayong mga iba't ibang iba't ibang anyo ng pangangaral para madala natin sila kay Kristo. At kapag sila nadala kay Kristo, siyempre, magiging bahagi sila o membro ng Seventh-day Adventist Church. Tuloy. For Ellen White, the medical missionary work function as an entering wage for the Seventh-day Adventist Church. Paraan niya kaya Ellen White, ang gawaing medical missionary, ay yung gawaing pang-medical misyonero o misyong medical. Bahala na kayo, papa. Yung medical mission, yan, ay nagsisilbing unang daan. Yan. Nagsisilbing unang daan o di kaya unang paraan. Yan. Paraan para sila ay makapasok sa Seventh-day Adventist Church o maging bahagi, maging membro ng Seventh-day Adventist Church. Yan kasama sa ating kabuang misyon. Okay, tuloy natin. And therefore, medical missionary work is in no case to be divorced from the gospel ministries.
Thus, pastor, evangelist, nurses, medical doctors, and colporteurs were to work together in a unified way in city evangelism. Dahil anya dito ang gawaing medical mission ay hindi kailanman dapat na ihiwalay. Hindi dapat ihiwalay sa ministeryo ng evangelism. Okay, o ng ebanghelyo. Kaya naman ang wika, ang mga pastor, mga evangelist, o mga ngaral, mga nurses, doctors, medical doctors, mga kolpultor natin, ay dapat magtulungan ng may pagkakaisa sa pag-ibanghelyo doon sa mga lungsod. Tuloy. After 1888, following the suggestion of Ellen White, John Harvey Kellogg began an initiative for gospel medical evangelism using the financial and personnel resources of Battle Creek Hospital by establishing orphanage and rescue missions in the city of Chicago. This work had a profound influence on Adventist evangelism. Sabi, pagkatapos ng 1888, kasunod ng mga mungkahi ng kapatid na Ellen White, nagsimula si John Harvey Kellogg ng isang gawain para sa medical evangelism o panggagamot na may kasamang pangangaral ng ebanghelyo. Di ba? Ganun yan, Ginamit niya ang mga pinansyal na yaman at mga tauhan ng Battle Creek Hospital upang magtatag ng mga bahay ampunan, orphanage, mga bahay ampunan, at mga rescue mission sa lungsod o doon sa lugar ng Chicago. Nagkaroon ng malalim na impluwensya ang wika, ang gawain ito sa Adventist evangelism. Okay, tuloy. However, Ellen White counseled Kellogg not to waste resources during doing just rescue work, that other Christian entities could do just as well, but that he should focus on effort to reach those who were spiritually responsive. Gayon man ang wika, pinayuhan ni Ellen G. White si Kellogg na huwag sayangin ang mga resources sa paggawa lamang ng rescue work o sa paggawa ng mga gawaing pangtulong na kaya ring gawin ng maayos ng ibang mga organization Christians. Sa halip, hinimok niya si Kellogg. Hinimok niya si Kellogg na i-focus o ituon ang kanyang mga pagsisikap sa pag-abot dun sa mga taong bukas at tumutugon sa spiritual na katotohanan. Yan. Tuloy. At the same time, pastor and evangelists across the denominational saw in the experience of Battle Creek medical evangelism the powerful impact of medical evangelistic work. Kasabay nito, nakita ng mga pastor at mga ebanghelista sa buong denominasyon mula sa karasan ng medical evangelism sa Battle Creek ang malaking epekto at kapangyarihan ng medical evangelistic work sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Sana po'y nasusundan ninyo yung daloy. Ang punteriya ng ating evangelism ay ang mismong ebanghelyo.
hindi talaga napasunurin lang sila sa doktrina na hiwalay sa Ebanghelyo. Okay? Sana nasusundan po ninyo, ha? Kaya nga, dito, sa SDA Encyclopedia, itong Evangelism from 1844 to 1900s, ito po ay isang opisyal na encyclopedia na Seventh-day Adventist, kung tawagin na ESDA, no? Yeah. Encyclopedia of Seventh-day Adventist ay maliwanag nagsasabi na mula pa noong 1844 hanggang sa 1900s, ang Adventist Evangelism ay mayroong natatanging pagdidiin, pagbibigay emphasize sa paghahayag ng kanilang Bible truths, mga aral na katotohanan ng matatagpuan sa Biblia. At dito sa mga nabasa natin, sinasabi rin dito na yung mga early Adventists naniniwalang meron silang special message for the end times. Kaya nga, naging bukod pa riyan ay isinulong natin yung programa ng missionary work sa field ng sa field naman ng pangkalusugan. Kaya, ng usaping pangkalusugan. Ano po? Kaya ngayon, gusto kong mabasa ninyo ang ating posisyon. Dito po sa sa Ellen G. White Writings, Advent Review and Sabbath sa Herald, Volume 6, September 4, 1860. Yan. Tingnan po ninyo yung data, September 4, 1860. Ayan. Ang posisyon natin ito, we are living in a time of unprecedented solemnity and importance. The word of the Lord standeth fast forever, and that word assures us that the great day of decision, the day of rewards and punishment resultant upon a finished plan of salvation is near at hand. The mighty truths which have called us out from the church and world cannot be shaken. So, highlights natin. So, neither can they be overlooked nor doubted by the honest in heart. In view of this, what might we expect? Nothing less, to be sure, than that a great movement would take place relative to this truth, and a people be called out to take their stand upon them and raise the standard before the world. Such a movement, we believe, is now going forward, recognized in prophecy as the third message of Revelation 14. Ayan. Ang atin daw position, o yung ating paninindigan, sabi dito, tayo ay nabubuhay sa isang panahon ng walang kapantay na solemnidad at walang kapantay na kahalagahan. Ang salita ng Panginoon ay nananatiling matatag magpakailanman at tinitiyak sa atin na ang salitang iyon, ang wika, ang salitang iyon, na ang dakilang araw ng pagpapasya, ang araw ng mga gantimpala at mga kaparusahan na bunga ng natapos ng plano ng kaligtasan ay malapit na.
Then yung nilagyan natin ng kulay pula. Ang sabi, ang mga makapangyarihang katotohanang naging dahilan upang tayo ay humayo mula sa iglesia at sa sanlibutan ay hindi maaaring matinag. O, talagang ang posisyon talaga natin, mga kapatid, dito preach the gospel eh. O, tuloy. Gayunman, ang mga ito ay hindi maaaring ipagsawalang bahala o pagdudahan ng mga taong tapat ang puso. Dahil dito, ano ang maaari nating asahan? Walang alinlangan. Isang dakilang kilusan ang magaganap tungkol sa katotohanan ito at isang bayan ang tatawagin upang manindigan para sa mga ito at itaas ang pamantayan sa harap ng sanlibutan. Naniniwala ika tayo na ang ganitong kilusan ay nagaganap na ngayon at ito ay kinikilala sa propesiya bilang ikatlong mensahe ng Apokalipsis 14. Kailan daw nagaganap? Ngayon. Kailan yung kailan po yung ngayon? Ha? Oh, noong panahon ng 1860. Okay? Yan. Noong 1800s. Oh. Kaya nga, mali ang isipin, maling isipin na ang Old SDA view, ang kanyang mission ay to preach, to preach the doctrine. Mali po yun. From the very beginning, mula sa ating old view hanggang sa kasalukuyan, ang mission natin ay ituro, i-preach ang gospel. Yan. Kung nakakapagturo man tayo ng doktrina, yun ay sa dahilang ang doktrina ay nakapaloob sa gospel. But the central, pero ang pinakasentrong usapin dito, walang iba kundi si Kristo. Okay? Pag itinuro mo si Kristo, matik, paituturo mo rin ang kanyang mga aral. At kapag itinuturo mo kanyang mga aral, ay lagi mo silang ibinabalik kay Kristo, na siyang pinakasentro ng bawat aralin ng pangpananampalatayang usapin. Yan po yun, mga kapatid. Kaya, dito pa sa isa nating ang tawag dito, lathala. Sabi dito sa The Advent Review and Sabbath Herald, meron ako nito PDF. Yan. Isa sa ating mga serye ng Advent Review. Okay? Battle Creek, Michigan, July 11, 1899. Volume 76, number 28. We are to preach Christ. Yan, ha? Maliwanag po yan, ha? We are to preach Christ, that we shall preach nothing but doctrine, and so to preach doctrine that it is nothing but Christ. Maliwanag yan, mga kapatid, ha? Dapat nating ipangaral si Kristo upang wala tayong ipangaral kundi ang doktrina. At dapat nating ipangaral ang doktrina sa paraang si Kristo lamang ang nasa sentro nito. Ay di, Christ-centered pa rin. Kahit ay pinapangaral ang doktrina, si Kristo pa rin ang pangunahing pundasyon. Yan po yan, mga kapatid, di-screenshot ko para hindi naman sabihin bogus, yan, page 440. We are to preach life only in Christ, in such a way that those who preach what they see to be life in Christ will see that they come to fall short
of it, that they will wonder that they ever thought they saw life in Christ. And we must do this by preaching far deeper life in Christ than they ever conceive of. Napakaliwanag. Lakihan natin. Yan, nilakihan ko lang mga kapatid. Ito rin po yan, pinalakihan ko lang po. Ano po? Ano sabi? Dapat nating nasa ano yan, at least nasa ano. Dapat nating ipangaral ang buhay na matatagpuan lamang kay Kristo. Sa paraang ang mga mangangaral, sa parang ang mga nangangaral nang inaakala nilang buhay kay Kristo ay makikita kung gaano ito kalayo sa tunay na buhay ng kanyang ipinagkaloob. Ano pat? Mamamangha sila kung bakit nila inaakalang nakita na nila ang buhay kay Kristo. At dapat natin itong gawin sa pamamagitan ng pangangaral ng isang mas ganap at mas malalim na buhay kay Kristo kaysa anumang dati nilang naisip o nauunawaan. So, all in all, makikita po ninyo, ang minumula talaga natin sa tao ay si Kristo. At kung paano mamuhay ang isang taong mananampalataya ng totoong pamumuhay kay Kristo. Yan. Dito pa, sa Advent Review and Sabbath Herald, page 440 pa rin ito, nakalagay, meron dyan nakalagay, the sermon. Ano sabi? We are to preach the coming of the Lord in such a way and in such power and such earnestness that they who believe it will see it more than they ever did before. Dapat nating ipangaral, ang pagbabalik ng ating Panginoon sa ganitong paraan at taglay ang gayong kapangyarihan at kasigasigan na maging ang mga naniniwala rito ay higit na maunawaan at maranasan ang katotohanan nito kaysa sa dati nilang pag-unawa. Yan. Kay centered, hindi po nawawala di ba? Kailan po ito sinabi? Itong mga binasa nating ito. Ayun. July 11, 1899 nang ito ay mailathala. Okay? Yeah. Now, puntahan naman natin ang TED News. Yan. Okay? Trans-European Division. 1863 to 2023. Ito po ay 160 years. Kasi mula 1863 hanggang 2023, 160 years na kaya nagkaroon tayo ng pagdiriwang sa time na yan the 160 years anniversary. Yan. Dito po sa TED News, nakalagay po rito, siyempre ang title yan ay Chosen for Mission, Celebrating 160 Years of Seventh-day Adventist Church. Okay? Evangelism and Mission, May 19, 2023. Ito sabi, on May 21, 2023, the Seventh-day Adventist Church will celebrate its 160th anniversary. Despite challenges, the Adventist movement has now reached communities worldwide with the gospel message, all due to its missional effort over the last 160 years. Nakita nyo na mga kapatid? Ito po ay nailathala
May 19, 2023. Yan. Yan po ay ano po ito? Ito pong TED News. Ito po ay Adventist News Network po yan. Okay? Yan. Now, sabi dito, noong Mayo 21, 2023, ipinagdiwang ng Seventh-day Adventist Church ang ika-160 anibersaryo nito. Despite challenges, sa kabila ng mga hamon, ang kilusang Adventista ay nakarating na sa mga komunidad sa buong mundo upang ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo. Lahat ng tao ay bunga ng kanilang mga pagsisikap sa misyon sa nakalipas na 160 mga taon. Yan. Ano daw ang misyon mula noong 1863 hanggang 2023? Yung pa rin ating misyon, yung pa rin ating misyon, dalhin sila kay Kristo. Maunawaan nila yung mensahe ng Ebanghelyo. Lagyan natin ng highlights itong ano na ito. Isa. Gospel message. Yan. Makita nila, maintindihan, maunawaan nila, maipahayag sa kanila ang Ebanghelyo na ito'y nakarating na sa iba't ibang panig ng ating pong daigdig mula 1863 hanggang 2023. Ayan ang ating misyon. Tuloy. Applicant, a team chosen for mission. The celebration is an invitation for all members of the World Church to pledge commitment to mission through mission refocus. It also is a recall for renewed dedication and participation in this and discipleship through total member involvement o yung TMI. I-highlights ko lang ito mission refocused. Yan. Ano sabi? Angkop na may temang pinili para sa misyon, chosen for mission, pinili para sa misyon. Ang pagdiriwang ay isang paanyaya saan? Sa lahat ng membro ng pandaigdigang church na muling mangako na muling mangako sa misyon sa pamamagitan ng mission refocus. Ano ba ibig sabihin ng sinabi refocus? Ito ay isang panawagan para sa lahat ng panibagong pagtatalaga at aktibong pakikibahagi sa pagiging alagad ni Kristo. Di ba yun ang ibig naman puntahan yan sa pamamagitan ng total member involvement o yung PMI. O ibig sabihin, kabuang pakikilahok ng mga miyembro. Yan. Alin ito? Ano ba ang pinaka-punterya nito? Ang maipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Tuloy. Elder Ted N. C. Wilson, President of Adventist World Church, said of its development. Sabi, we are
incredibly grateful for the privilege of sharing God's final message for the past 160 years. Ano sabi ni Elder Ted Wilson? Lubos kami ikang aanyang nagpapasalamat sa natatanging pribilehiyong maibahagi ang mga huling mensahe ng Diyos sa nakalipas na 160 mga taon, na tayo ay nakapokus doon sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang makilala ng buong sanlibutan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi, chosen for mission precedes and seek to prepare the world church for the upcoming mission milestone in 2024, the 150th anniversary of Adventist mission to the world. Ang pinili para sa misyon ay nagsisilbi ikang paghahanda para sa pandaigdigang world church, paninindigang pandaigdigang church o simbahan bago ang nalalapit na mahalagang yugto ng 2024, ang ika-150 anibersaryo ng misyon ng Adventista sa buong mundo. Yeah. Kasi ano yung isa 1863 to 2023. Ngayon naman papunta na ng 2024. Okay, yeah. Yeah, papunta na ng 2024. Okay? Pareho pa rin ng mithiin. Okay? Pareho pa rin ng pangarap. Pareho pa rin ng pinupunterya. Ang may palaganap ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Sabi rito, a historic gathering, the birth of the Adventist Church. When presented at the 2023 spring meeting about the 160th anniversary, 160th anniversary celebration, Elton Kohler, Adventist Church Secretary, emphasized the wisdom in looking to the past to inform and guide the future. Using an analogy, he stated, healthy organization move forward looking at the windshield while at the same time looking at the rearview mirror. Our rearview mirror as a church reached back to 1863 when on May 20, 1863, 20 delegates from across the nation, across the United States gathered in Battle Creek, Michigan to organize the church. They had a shared vision and commitment to preach the three angels' messages and recognize the need to organize to propel the mission forward. Ano ang binibigyan ng diin dito? Sabi rito, a historic gathering, the birth of Advent. Ito daw ay isang makasaysayang gathering, pagtitipon. Yung pagsilang ng Adventist Church.
nang maglahad ika si Ayrton Coller sa 2023 spring meeting tungkol sa pagdiriwang ng ika-160 anibersaryo. Binigyang diin ng kalihim ng Adventist Church ang kahalagahan ng pagbabalik tanaw doon sa nakaraan upang magsilbing batayan at gabay sa hinaharap. Gamit ang isang paghahalintulad ika, sinabi niya, ang malulusog na organisasyon ay sumusulong habang nakatingin sa windshield. Ngunit kasabay nito ay tumitingin din sa rearview mirror. Yan. Ang ating rearview mirror, sabi rito, bilang isang simbahan ay umabot pabalik sa taong 1863. Nang noong Mayo 20, 1863 ay nagtipon sa Battle Creek, Michigan ang 20 delegado mula sa iba't ibang panig ng Estados Unidos upang itatag ang wika at ayusin ang church o sambahan. Nagkaisa sila sa isang pananaw at paninindigang ipangaral ang mensahe ng 3 anghel. At kinilala nila ang pangangailangang magkaroon ng organisadong istruktura upang higit na maisulong ang misyon. Oh. Di ba't gospel pa rin yun? Yung Three Angels Message, gospel yun. Yan po yun mga kapatid. Kaya mali nating isipin na ang mission natin nung araw ay i-preach ang doctrines. Hindi po. Kundi nananatili tayo doon sa biblical view. Mula nung kauna-unahan, 1800s hanggang sa panahon ngayon, ang mission natin ay nananatili na ipangaral ang gospel o ang ebanghelyo. Yan po ang buong katotohanan yan mga kapatid. Kaya, dagdag pa, a vision for the future unity, identity, and mission. Ito sabi, mission is also at the center of the church vision. Coller stated our 160-year stands as an invitation to revive the unwavering commitment of our pioneers and embrace the extraordinary achievements the Lord has prepared for these crucial times in the midst of polarization. Let us forge ahead united. Fortifying our biblical identity amidst the challenges of relativism and rejuvenating our unwavering dedication to mission. Ano daw sabi? Ang mission ay nasa sentro rin ng pananaw ng church. Sabi ni Coller, ang ating 160 taon ng kasaysayan ay nagsisilbing paanyaya upang muling buhayin ang matibay na paninindigan ng ating mga pioneers. Yakapin ang mga pambihirang tagumpay na inihanda ng Panginoon para sa mahalagang panahong ito. Sa gitna ang wika ng mga pagkakahati-hati at polarisasyon, tayo ay magpatuloy ng nagkakaisa, patatagin ang ating biblikal na pagkakakilanlan sa harap ng mga hamon ng mga relativism o ng mga relativismo at muling pag-alabin ang ating matatag
na pagtatalaga sa misyon. Napakaliwanag, mga kapatid. Tuloy, dito naman sa ating mission statement of Seventh-day Adventist. Gumawa ang mga alagad mula sa lahat ng tao. Ipangaral ang walang hanggang ebanghelyo sa konteksto ng tatlong mensahe ng anghel sa aklat ng Pahayag 14. Hikayatin ang mga tao na tanggapin si Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas at maging bahagi ng kanilang pamilya, ang iglesia, at ihanda sila para sa kanyang malapit na pagbabalik. Yan po ang misyon ng Seventh-day Adventist. Mula noon hanggang ngayon, now and then, ito ang atin pong misyon. Kaya po mali ang isipin na ang old day view ay our mission was to preach our doctrine. Mali po yun. Okay? Ang ating old view hanggang ngayon, our mission is to preach the gospel. Yan ang atin pong mission. Sana po sa pagkakatong ito ay muli na naman nating natunghayan ang isang katotohanan na mali ang sinasabi ni Pastor Joel Maso at manangan tayo sa katotohanang sinasabi ng ating history na mula noon hanggang ngayon. Our mission is to preach the gospel na siyang ating biblical view mula noon hanggang sa ngayon. Muli pa, mga kapatid, ibalik natin sa Diyos ang kapurihan at ang pasasalamat at nabigyan natin ng linaw ang isang katotohanan katulad nito. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat pong muli, Amang Banal, sapagkat sa tuwina kayo po ang aming sandigan, kayo ang aming katotohanan. Ama, patuloy niyo pong iingatan ang inyong iglesia. Patuloy kaming gamitin sa gawain ng pag-iibanghelyo. At patuloy na maraming mga kaluluwa ang maibalik, madala sa inyong pong banal na paanan sa ikapagbubunsod ng pagkakaroon nila ng buhay na walang hanggan. Binabalik po namin ang aming pagluwalhati, papuri at pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan po ng napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, mga kapatid, muli ay isa pong karangalan na kayo aking mapaglingkuran, mapagsilbihan sa pamamagitan ng magitong uri ng pag-aaral ng banal na kasulatan at ng mga katotohanan ng Diyos. Muli ko kayong pinagkakatiwala sa mapagmahal na palad ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista! Viva el Señor! Viva Adventista del Séptimo Día! Chokbok! Hamnida! Mishpa sa inyong lahat, mga kapatid. Shalom! Ito ang tinig na hindi mabibili, hindi matitinag, hindi mapapawi. Ito ang tinig ng katotohanan ayon sa kasulatan. Sa salita mo aming pinanghahawakan, liwanag sa dilim, gabay sa bawat daan.